Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo. So our concept is all about passive obedience. So ang passive obedience ni Kristo ay ang kanyang kusang loob na pagtanggap sa pagdurusa at pagpapasan ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. So, hindi ito nangangahulugang wala siyang ginawa, kundi ito ay kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama na siya'y dumanas ng sumpa ng kautusan ng poot ng Diyos at kamatayan sa krus. So, ang kanyang patalima hanggang sa kamatayan ay kalahati ng kanyang gawaing pagtubos. Ang isa pa ay active obedience. So, ang kanyang perpektong pagsunod sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan, lubos niyang binayaran ng ating mga kasalanan, tinupad ang hustisya ng Diyos at tiniyak ang ating kapatawaran. Ito ang ating walang hanggang pag-asa. So, dadako na tayo sa ating Bible readings. And our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 53 verse 5 ASND version. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusang dapat ay sa atin ang itinataw sa kanya. At dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is ang passive obedience ni Kristo ay nangangahulugang siya ay nagdusa at namatay para sa atin. So, tinanggap ni Jesus ang kaparusahan na dapat sanay para sa atin upang tayo ay maligtas. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Second is, ang active obedience ni Kristo ay nangangahulugang lubos niyang sinunod ang lahat ng utos ng Diyos sa ating lugar. So, si Jesus Christ ay namuhay ng perpekto, walang kasalanan, upang ang kanyang katwiran ay maibilang sa atin. So, dahil dito, ay hindi lamang pinatawad, kundi itinuturi ding magtuwid. And lastly, ang pinagsamang passive at active obedience ni Kristo ang dahilan kung bakit tayo ay napatawad at pinabadal. So, hindi lang tayo pinalaya mula sa kasalanan, kundi binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan bilang banal sa harapan ng Diyos. Ito ang pundasyon ng ating bagong pamumuhay kay Kristo. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is magtiis para sa paggawa ng tama. So, alam naman natin minsan, ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat ng sakripisyo at pagdurusa. Ngunit, ito ay karapat-dapat. So, tulad ni Kristo, matuto tayong manindigan sa tama kahit masakit. Second is maghandog ng sakripisyo na may pag-ibig. So, wag tayong magsakripisyo dahil lang sa obligasyon, kundi dahil mahal natin ang Diyos at ang kapwa. So, ang sakripisyong may pag-ibig ay laging nagbibigay ng buhay. And lastly is pagsikapang lumago araw-araw tungo sa kabanalan. So, yung pananampalataya ay hindi dapat manatili sa simula, kundi dapat lumalim. So, habang lumalago tayo sa kabanalan, is mas lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo. So, ngayon nadako na tayo sa ating discussion. And our discussion talks about, are you becoming holier today than yesterday? Why do you have to grow each day towards holiness? So, para sa akin, oo. So, dapat tayong maging mas banal ngayon kaysa sa kahapon. So, dahil ito yung layunin ng ating pagtubos kay Kristo. So, yung paglago sa kabanalan ay ebidensya ng tunay na pananampalataya at ng aktibong pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. So, hindi sapat ang maligtas lamang. Nais ng Diyos na tayo ay maging kawangis ng kanyang anak sa bawat araw na tayo ay lumalapit sa Diyos. So, mas nahuhubog tayo sa katwiran, pag-ibig at pagtalima sa kanyang kalooban. So, ngayon naman po, ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw na ito. So, ang natutunan ko sa devotion na ito ay ang lalim ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang passive obedience na sa kabila ng sakit, poot ng Diyos at kahihiyan sa krus, siya ay tumalima upang tubusin tayo. So, dahil dito, ako ay naudyok na mamuhay hindi na para sa sarili, kundi para sa Kanya. Dahil araw-araw kong pinipili sumunod sa Diyos kahit mahirap at ialay ang sarili sa paglilingkod at kabanalan. So, naway makita sa aking buhay ang buhay ni Kristo. So, isang buhay na nagmamahal, naghahandog at nagsusumikap na maging banal para sa kawalatian ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong passive obedience, sa iyong pagtanggap ng sakit, kamatayan at pootong Diyos, alang-alang sa aming kaligtas. Lord God, salamat sa iyong pag-ibig na walang kapantay at sa iyong pagkamasarunin hanggang dulo. Lord God, sa araw-araw, hubugin mo po kami ayon sa iyong wangis sa pangalan ni Jesus. Amen.